Bumabalik ang Schoolmates. Kanina nga ay pinag-usapan natin ang mundo ng prank videos online. At ngayon naman, makakasama natin ang isang nabanggit ko na kanina, content creator na mas kilala sa tawag na Boss Lucio. Hey, Sir Boss. Hello po. Sir Hello Boss po. yung tinawag. Boss Lucio. Lucio na lang po. Oh, Lucio, ayan. So, boss pa rin yung tinawag. Hindi kasi po kaya talaga ako nagkaroon ng boss. Kasi uso yung ano, di ba, pag hindi tayo magkakilala. Boss? Ma'am, pag babae. Pag lalaki, boss. Ma'am, sir. How about ma'am, Kaya sir? ngayon, para kahit di mo ako kilala, boss, tawag mo sa akin. Right. So, Lucio, ano yung, can you tell us something about yourself? For example, yung reach mo right now, where are you present? Anong platforms ka nandoon? Sa lahat ng platform, lumalabas ako sa TikTok, YouTube, Facebook. Yun, active ako dun sa lahat ng yun. And kung gusto nyo ng pampag-good vibes, medyo problemado kayo sa buhay, yan, nood lang kayo sa mga video-video ko. Kasi yun yung goal ko eh. Makapagbigay na saya. Oh. Yan. So, saktong-sakto, no, Lucio, nandito ka sa ating program today. So, in your content na gaya ng mga prank videos, ano yung, may rules ka ba na kino-consider bago mo siya i-publish or bago mo even gawin yung skit? Nung nag-uumpisa ako, wala. Kasi, syempre, hindi mo pa alam yung mga limitation, hindi mo pa alam yung mga restriction ng mga bagay-bagay. Basta, kung ano yung maisip mo, go natin, i-take mo ng camera, kailangan ma-shoot lahat yung mga importante, yung reaction ng ipaprank, kung maiyak, masumigaw, mapamura siya, or what. Importante yun eh. So, dati wala. Pero nung na-experience ko yung mga restriction, kasi yun, isa yun sa ano eh, kumbaga cancer kung tawagin sa aming mga content creator. Kasi, pag yung mga platform namin, nagkaroon ng restriction yan, kahit gaano pa kagandang content mo, hindi ka na i-distribute ni platform. Wala na makakapanood yan. Kung meron man, pero hindi na sinlaki ng reach mo, kahit pa million followers ka. So pag na-restrict ka, para ka na lang ano, parang daig mo pa yung mga 100 followers, ganun. Secret pala. Ngayon, medyo nagkakaroon na ako ng mga idea kung paano yung mga restriction na yun. So ngayon, medyo nililimit ko na rin. Pag alam kong hindi siya karapat dapat i-upload, personal na lang. Pero kasi ako, kahit off-cam ako, medyo loko-loko ako. Mamaya, pwede ko kayong prankin dito. Hindi, medyo seryoso po talaga. Kaya ang nangyayari sa paggawa ko namin ng video, parang wala lang. Kasi kahit yung off-cam, ginagawa rin namin siya. So, masaya lang kami. Good vibes lang talaga. Good vibes lang. And then since you mentioned, Lucio, no, na you're maximizing the usage of social media, kilala ka sa iba't ibang uri ng platforms, ayan, Facebook, TikTok. Gusto ko naman tanungin yung effectivity nito sa page mo, yung engagement nito sa page mo, sa mga views mo, sa reaction, after mo mag-pull up ng mga prank or mga ganitong uri ng videos. Actually, hindi pa naman ako kilalang kasi mas marami pang mas kilalang kilala. Pakisabi nga, Ilan na ulit yung ma'am? Hindi, maliit lang yung followers ko kumpara sa mga iba. Pero, ang effective niya, yung nangyayari ngayon sa akin, through my experience na rin, maganda. Parang pag nakikita ka ng mga tao, parang idol ka nila. Gugrow talaga yung engagement. Idol ka nila, ganun. Tapos, yung mga OFW, sila yung talagang tuwang-tuwa ako pa nagko-comment sila kasi nafe-feel daw din na parang nasa Pilipinas lang sila. So, yung homesick, yung pagiging homesick nila, ganun. Siyempre, hindi naman din natin masabi kung ano yung sitwasyon nila doon. Pero dahil sa video ko, parang nafe-feel daw nila na Pilipino pa rin sila. Right. Yun. Tsaka, isa sa talaga sa kung bakit ko to ginagawa. Kasi, even ako, mahilig akong manood ng mga comedy video. So, iniisip ko, kung ako, nauubos ang 3 oras ko kakanood ng comedy video, maraming kagaya ko. So, ginawa ko yung video. Totoo pala yung sinabi ni Sir, no, na parang galing siya sa soap opera, parang mayroon siyang influensya ng soap opera or like comedy videos, ganyan. Tapos, ganun lang din yung ginawa ko. Kasi, di ba, before, nanonood lang naman din ako. Idol ko sila. Kasi nga, ang gagaling nila, parang napapatawa nila ako. Idol ko sila. So ngayon, ganun na rin yung nangyari sa akin. Dahil napapatawa ko sila, nagiging idol na rin nila ako. So dahil nga, idol ka ngayon na maraming ng mga gusto mag-prank at syempre, no, yung content na you put out online makes you some sort of already like an influencer. Yes. Kasi 'di ba, given na the content that you put out there somehow inspires also others to do the same or make their own. Meron bang case ever na from your contents na medyo kumbaga traumatic ba or parang na-call out ka ba ng anyone? Meron. Pero paano mo siya hinandle? Or how do you expect other influencers to handle it also?
Yung editor ko nandun sa likod eh. Ano nga content natin yon? Yung sa Green Hills. Isa na yun sa Green Hills. Nagpanggap ako doon na, di ba sa Green Hills may mga phone? Yes, yes. Pero di ba pwede mong i-check bago mo bilhin? Pag-check ko, bigla akong tumakbo. Then, pagdating ko sa isang sulok, bigla akong, hello? Okay po yung signal. Siyempre, hinabol ako ng bantay. Pero nagpahabol lang ako. Gets niyo po ba yung content? Yes, yes. Parang ano lang siya. Parang kala mo ninakaw. Pero tinesting ko lang. Ngayon hinabol. Hindi sinasadya. Siyempre, public yung video. Na videohan. May isang babae doon na galit na galit. Na gusto talaga. Dinimanda talaga kami actually. Kasi buntis siya. Tapos ayaw daw. Kasi ang nangyari sa kanya, na-shock siya. Tapos, ayaw niyang, yung itsura niya, ayaw daw niyan. Tapos binubuli daw siya ng mga kaibigan niya ngayon dahil, uy, nakita ka doon sa video, grabe, love trip yung mukha mo. Tapos ngayon, hindi niya kayang i-take yun. Ngayon, nagalit siya sa amin. Didemanda niya daw ako, hindi ko i-delete yung video. Ako, ginawa ko, it's public. Hindi ko kasalanan kung nakuha na nga ng ganun yung itsura mo. Kasi public naman yun eh. Maintindihan ko kung hindi siya public. So, hindi rin naman kita kinontent. Nagkataon lang na nahagip ka doon, so hindi ko dinilit. Ang nangyari, yung editor ko yung ginasuhan. Oh no, nadamay pa siya sa content mo. Ngayon, dahil hindi niya ako yung editor ko yung kinakasuhan, hanggang sa mismong taga-NBA na yung tumawag sa akin. Right. Yun, Boss Lucio, matanong ko lang si Sir, Sir, it's all about the public di ba? Yes. Tulad nga sinabi niya nga na, hindi ko naman kasalanan na makuhanan ka kasi nag-video kami in public. So, sa tingin niyo po ba, in such point po, pagdating po sa batas natin, Sir, talaga po bang like, May I know ano exactly yung... Actually, ngayon kasi may batas na ata na pag walang consent ng nung tao, hindi mo talaga pwede upload. Pero kasi before, wala pa yung batas na yun. So, may ako. Pero ngayon, yun nga, dahil nga may batas na, tapos nga naramdaman namin yung kaba, kasi taga-NBA na tumawag sa amin. And yun, at least, okay, may limit. Alam na natin. May limitation. Alam na natin limitation. Pero ngayon, hindi na talaga ata po pwede yun. Kasi meron ng batas. may batas na? Yes, Sir. Nakakaroon talaga ng conversations na ganyan, no? Tapos maraming mga teachers kasi na content creator din on Facebook, tapos may conversations, especially the past few weeks, may mga na-call out na bakit pati yung mga estudyante ninyo ay nahahagip dyan sa video, especially kung minors, no? As we mentioned kanina, no, sasabihin nila na naapektuhan yung mental health nila, yung kanilang emotions, diba? Na sila lang naman din yung makakapagsabi talaga, no? We cannot judge on behalf of them. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate. Sasabihin natin, parang yun lang, diba? No. We cannot really say anything about that, no? So maganda din siguro na may mga ganyang efforts na din, no, to make vloggers, no, and content creators aware about these things. At saka mabanggit ko na lang din, no, matagal nang may efforts na magkaroon daw ng code of ethics, di ba? Have you heard of that? Dapat na magkaroon ng code of ethics yung mga digital content creators. And that conversation has been going on for years. Dati nga mga vloggers lang. Pero ngayon wala nang parang they cannot really parang meron silang broad idea on what ano yung mga bawal, ano yung hindi. Pero yung codified talaga, itemized, the way it is for journalists, di ba? Meron tayong KBP, meron tayong Philippine Press Institute. For bloggers, parang wala, no? Hindi umaabante wala pang guardrails na parang clear institution na set in place. So, talagang without that, wala naman kami accreditation the way you do, no? Ang mangyari na lang talaga dyan, magli-legal redress yung mga tao, magbabanta sila, ay, na-violate ako. Magdedemanda ako ng, sa anti-cybercrime law, ganyan. Because my identity was used, no, etc. Meron akong tanong lang, no? So, syempre, usapang pranks and content. Syempre, hindi lang naman yan limited sa kung ano yung, sino yung naglalabas. Sometimes it's also about the season, kung kailan siya nilalabas. Meron akong thought na pumasok sa utak ko kanina lang, no? With regards sa April Fool's Day. As a content creator, do you think na yung mga ganong seasons na abuso ba sila as an avenue to create harm? Or like, for example, in terms of pranks, limitations ba na dapat on your end? You think there should be limitations on what you release on those kinds of seasons? Like April Fool's Day? Ako kasi araw-araw April Fool sa akin. Araw-araw Halloween sa akin. Hindi, ganun kasi yung content ko. Correct. Pero yung like yung nangyari nga na issue na sumikat,
Siguro para sa akin kasi hindi naman talaga alam ng Pinoy yung minsan yung April Fool's Day. Hindi kagaya sa ibang bansa na talagang pag April 1, automatic na yan na wala ka dapat papaniwalaan ni kahit kamag-anak mo. Parang ano na siya, culture na siya dun sa ibang bansa. Yes. Na lahat ng lalabas sa bibig ng isang tao, may post man sila. It's April Fool's Day ngayon. Ngayon, dito sa atin, tingin ko, hindi pa kasi natin talaga, ang alam lang natin is joke yung mga ano. Pero kailangan mo pang sabihin yung April Fool's Day para mag-gets nilang joke lang yon. Hindi kagaya sa ibang bansa na kahit wala nang ganon, dahil April 1 ngayon, wala dito totoo yan. So, para sa akin dito sa atin, hindi pa talaga, hindi siya effective. Hindi siya ganun ka-effective. Parang hindi lahat makaka-relate. Tsaka masyado tayong, ang mga Pinoy kasi medyo sensitive. Traditional. O sensitive. Traditional. So, para sa akin, hindi effective talaga. Right. Binura nyo o hindi? Anong ginawa nyo doon? Binura pa rin namin para, kasi nung nalaman kong pregnant siya, siyempre, yung mabibigay kong stress sa kanya. Nung una kasi hindi naman niya sinasabi. So, ang alam lang namin, Ay, nagagalit mabasher lang lang siya. So, parang iniisip ko, ang babaw naman ng dahilan niyo, ma'am, porket niloloko kayo ng kaibigan ninyo, parang ano. Nung nalaman kong buntis siya, medyo na-consider ko yung request niya. Kasi nga naman, baka naman talaga nakaka-apekto sa kanya. Mami, maano pa yung baby. Correct, So, correct. dinilit ko na. Mga Pero special hindi kasi ako talaga situations. nagpa-public prank. Bibihira lang. Tsaka again, it's all for good fun. Iba-iba ang humor, di ba? Per Originally. culture. Yeah. So, syempre, medyo mainit ulit yung discussion Yes, natin yes, dahil may mainit. nadagdag dun sa ating discussion na Sinususyo, magugulat na lang oo. tayo mamaya. May Meron na prank tayong po expert kami. and Oo. meron na tayong influencer. Yes. Pero bago yan, bigyan lang natin ng konting break para sa mga schoolmates natin dyan. Kaya, yan lamang po kayo at magbabalik ang Schoolmates!